Pinaburan ng Korte Suprema ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Mula sa Supreme Court, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Magandang hapon, Roderick. June, nagbunyi nga ang pamilya Marcos at yung kanilang mga taga-suporta dahil makalipas ang mahigit 27 taon, matutupad na rin yung kanilang pangarap, yung kanilang ninanais na maipalibing ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa botong 9-5, dinismiss ng Supreme Court ang 7 mga petisyon na kumukontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Korte Suprema, nasa kapangyarihan ni Pangulong Duterte na ipalibing doon si Marcos at walang batas na nagbabawal dito. Kwalipikado rin nila si Marcos na mailibing doon bilang dating Pangulo, mambabatas, sundalo, veterano at Medal of Valor awardee. First, no grave abuse of discretion on the part of the President in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani, because this was done in the exercise of his mandate under Article 7, Section 17, the faithful compliance of the laws clause of the 1987 Constitution, and that there is no law that prohibits the burial of the Marcos remains at the libingan ng mga bayani. Sinulat ni Justice Diosdado Peralta ang desisyon na sinang-ayunan ni Justice Presbitero Velasco Jr., Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brion, Mariano del Castillo, Lucas Bersamin, Jose Perez, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Tutol naman sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at sina Justice Marvic Leonen, Francis Ardeleza at Alfredo Benjamin Caguiwa, habang nag-inhibit si Justice Bienvenido Reyes. May hiwalay na opinyon sila Justice Brion, Perez at Mendoza na nagsasabing hindi dapat makialam ang Korte Suprema sa utos ni Duterte na ipalibing na si Marcos. Ayon naman kay Chief Justice Sereno, taliwas ito sa obligasyon ng bansa na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Sinabi naman ni Justice Carpio na hindi karapat-dapat malibing doon si Marcos dahil mismong ang taong bayan ang nagpatalsik sa kanya sa pwesto sa pamamagitan ng People Power Revolution. Para naman kay Justice Leonen, hindi bayani si Marcos at hindi ito karapat-dapat tularan at gawing inspirasyon ng mga Pilipino. Dismayado naman ang mga petitioner sa naging desisyon ng Korte Suprema. Plano nilang maghain ng motion for reconsideration. Nakalagay sa batas kasi yung mga presidenteng ilibing doon worthy of emulation. Unless sabihin ng Korte Suprema na worthy of emulation si Marcos, therefore hindi siya nag-violate ng batas. So, may karapatan ang presidente na mag-decide as long as it does not violate the law. Nagbunyi naman ang pamilya Marcos sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kay Presidente Duterte, maraming salamat. Hindi namin hiniling ito nung kampanya. Pumunta siya sa Ilocos Norte. Nagulat ako dahil sinabi niya na ibig daw niya na maituloy na yung libing. Hindi naman siya state funeral, kundi soldier's burial lang. Yun lang naman hinihingi namin. June, kaugnay nga ng desisyon ay binawi na rin ng Korte Suprema yung status quo ante order na pumipigil na sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. At ayon dito kay Governor Jaime Marcos, pag-uusapan pa ng kanilang pamilya kung kailan isasagawa yung libing at hihintayin pa muna nila na makakuha ng kopya ng kabuuan nitong desisyon ng Korte Suprema. June? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Supreme Court.